Ang angkan ng Ramos ay mga kilalang albularyo sa buong Santa Monica at iisang pamilya lang ang kanilang karibala. Walang iba kundi ang angkan ng mga Santos. Mapagpalang araw sa lahat at sa mga nakikinig dito sa channel. Shout out sa inyong lahat at ako nga pala si Jason Ramos, 18 years old, ang bunso sa aming angkan. At habang lumalaki nga ako, ay nasaksihan ko na ang gulo sa aming pamilya, lalo na pagdating sa mga Santos. Ewan ko kung paano nag-umpisa ang tunggalian sa pagitan naming angkan. Naabutan ko na lang kasi na palagi na lang nagsasagupaan ang aming angkan. Ang alam ko lang ay matagal nang pinagbibintangan ng aming pamilya ang mga Santos na aswang. Kahit ano nga ang gawin ay hindi na talaga ata magkakasundo ang aming angkan. Dahil lalong tumatagal ay mas lumalala pa ang away sa pagitan ng aming mga pamilya. Sa totoo lang ay wala naman akong pakialam sa mga gulo sa aming pamilya, dahil sa totoo lang ay hindi ko gusto maging albularyo. Ewan ko ba sa mga miyembro ng pamilya namin kung bakit gustong-gusto nila ang pagiging albularyo. Para kasi sa akin ay gasgas na ang pagiging albularyo sa makabagong panahon. Pero sige, wala naman akong magagawa kung hindi gusto na talaga nila na maging albularyo. Pero ako ay sigurado na ako na gusto ko nang umalis sa baryo na ito. Puro away na lang kasi ang aking nakikita at sobrang nakakasawa na ito. Ngunit ilang taon na ang hidwaan na ito, pero hindi ko inaasahan na mas lalala nang subukan ko na ligawan ang bunsong babae ng angkan ng Santos na si Elisa. Sobrang ganda kasi ng dalaga at napakahinhina, kaya hindi ko maiwasan na magkagusto dito. Ngunit hindi ko akalain na ang simple ko nga pagkakagusto ay pagsisimulan ng matinding away at pagdanak ng dugo sa parehong panig ng pamilya. Noon ko pa talaga napapansin si Elisa. Magkatabi lang din kami kasi ng bakuran at palagi ko itong nakikita, hanggang sa tuluyan na nga kami tumuntong sa aming tamang edad. Naglakas loob na ako na kausapin ito. Isang umaga nang mag-isa ito sa kanilang bakuran ay naisip ko itong kausapin upang kilalanin. Nang makita niya nga ako sa kanilang bakuran ay halata sa kanya ang gulat at tila natatakot. Pilit ko naman siyang pinapakalma at sinabi na gusto ko lang siya na makilala at makipagkaibigan. Subalit tila takot na takot talaga ito sa akin at grabe din ito kung lumayo sa akin. Bahagya naman akong nasaktan dahil ito lang ang unang pagkakataon na ginawa ko ang ganitong bagay. Parang binuhusan pa ako ng malamig na tubig nang magsimula na itong sumigaw ng malakas. Halos napatakip na nga lang ako sa aking tenga dahil sa tinis ng sigaw nito. Ilang sandali lang ay naglabasan na ang kanyang pamilya. Napangiwi na lang ako at nagmamadali na lang na umalis sa kanilang bakuran bago pa ako masaktan ng angkan ni Elisa. Sobrang nagtataka lang ako kung bakit iwas na iwas talaga ang angkan nila sa amin. Naisip ko nga dahil siguro kami ay mga weirdo at albularyo. At hindi ko alam na doon na pala mag-uumpisa ang lahat ng gulo na mararanasan ng aking pamilya. Pagpasok ko ng bahay ay hindi ko sinabi ang nangyari na insidente sa pagitan ko at ng mga Santos. Nawala na lang din kasi sa isip ko dahil sa inis na aking nararamdaman. Nang mga oras na iyon ay nagdiretso na ako sa aking kwarto at hindi ko namalayan na nakatulog na ako. At ilang sandali lang ay nakarinig na ako ng malakas na sigawan ng aking pamilya. Nalimpungatan nga ako at napabalikwas ng tayo dahil sa gulat. Nang may masmasan naman ako ay agad akong sumilip sa bintana at madilim na pala. Nasa ikalawang palapag nga pala ang aking silid at nang tumingin ako sa baba ay nakita ko na may dalang itak at buntot pagi ang aking pamilya. Nataranta naman ako na bumaba sa sala upang malaman ang nangyari. At tumambad sa akin ang magulong sala at nagkakagulo ang buo naming pamilya.
Nang iikot ko nga ang aking paningin ay nakita ko nga may malalim na sugat sa tiyan ang isa sa aking pinsan. Halos lumabas na nga ang laman loob nito. Napilit na nilalapatan ng lunas. Sobrang nagulat ako sa mga nangyari sa aking paligid at hindi ko alam ang aking gagawin. Nabalutan na rin ako ng takot nang makita na ang ilan pa sa aming angkan ang wala ng buhay. Ang iba sa aking mga kamag-anak ay umiiyak na rin sa takot at sobrang nagkalat na rin ang dugo sa buong paligid. Wala naman akong katanungan kung ano ang nangyari dahil lahat ay may kanya-kanya ng ginagawa. Samantalang ako ay nakatayo lang doon at natulala na lang sa aking pwesto at nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko alam kung may lakad pa ba ako na malalakaran palabas ng bahay upang makita ang nangyayari. Nakita ko na lang ang aking sarili na naglalakad na papunta sa pinto at napalunok na lang ako ng aking laway. Kailangan kong malaman ang nangyari at naglakas loob ako na sumilip sa pinto. At nanlaki naman ang aking mga mata nang makita na ang ibang miyembro ng aming angkan na ganap ng albularyo ay nakikipaglaban sa hindi ko mawari na nilalang. Ang nilalang na ito ay mga anyong aso na itim at may matatalas na kuko. Ngunit mas malaki ito kumpara sa mga normal na aso. Nanlaki naman ang aking mata nang mapagtanto na ito ata ang tinatawag nila na aswang. Natulala na lang ako doon dahil ito ang unang pagkakataon ko na makakita ng aswang. At akala ko hindi totoo ang mga ito at nasa isip lang ng aming angkan. Ngayon ay nakikita ko na ang mga ito na nakikipaglaban sa aming angkan. Nang mapatingin naman ako sa labas ng aming gate ay nakita ko doon na nakatayo ang ilang miyembro ng angkan ng mga Santos. Hindi ko naman maiwasan na maisip na baka ito nga ang mga aswang. Napatakip na lang nga ako ng aking bibig dahil sa gulat. Hindi ako makapaniwala na ang babae na aking nagustuhan ay isa palang aswang. Ito ata talaga ang dahilan kung bakit may alitan ang dalawang angkan. Isang angkan ng albularyo laban sa angkan ng mga aswang. At nakumpirma ko na lalo, ang mga aswang ay mga Santos nang magbago sila ng kanilang mga anyo. Lalabas na sana ako ng bahay upang tignan ng mas malapitan ang nangyayari. Ngunit agad naman akong hinila ng aking pinsan papasok sa aming bahay. Nang lingunin ko naman ang mga tao ay kita sa kanila ang takot at pag-aalala. Bigla ko tuloy na alala ang nangyari kanina at naisip na baka ako ang may kasalanan kung bakit humantong ang lahat sa ganitong sitwasyon. Napaupo na lang ako sa simento at nilamon na rin ng konsensya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung ako ang dahilan ng gulo na nangyayari ngayon. Sobrang dami na ng nasugatan at sobrang dami na rin sa aming angkan ang namatay. Nangilid na lang ang luha sa aking mga mata at binalot na ako ng takot sa mga maaaring mangyari. Pilit naman akong pinapakalma ng aking pinsan pero tinabig ko na lang ang kanyang kamay at nagmamadali akong tumakbo papunta sa aking kwarto. Sinarado ko na lang ang aking kwarto at nagkulong doon. Subalit dinig na dinig ko pa rin ang iyakan, sigawan at pakikipaglaban ng aming angkan. Pilit ko nga tinatakpan ng una ng aking tenga upang hindi marinig ang mga iyakan, sigawan at kung ano-ano pa. Sobrang duwag ko ng mga oras na yon, Mr. Narrator, at nananatili na lang ako sa loob ng aking kwarto. Hanggang sa tuluyan nang tumahimik ang paligid, kaya tumayo ako upang sumilip sa bintana. At nakita ko nga ang nakahandusay na aking angkan at papunta na dito ang mga aswang. Natataranta naman ako na bumaba ng bahay at nakita na natataranta ang aking mga kamag-anak. Napatingin naman ako sa paligid at nakita ko ang itak at buntot pagi at agad ko itong pinulot. Balak ko sanang pigilan ang mga aswang upang makatakbo pa ang ilan sa aking mga kamag-anak. Pero nagulat ako sa kanilang ginawa
dahil kaming bagong henerasyon ay pinagtulakan nila na tumakas sa likod ng aming bahay. Samantalang ang aming mga tiyahin ay handa ng magbuwis ng buhay pati na rin ng aking mga magulang. Napatulo na lang ang luha sa aking mga mata at hindi makapaniwala na nangyayari ito sa aming pamilya. Pilit ko na ngang gustong pumasok ulit sa aming bahay pero hinila na ako ng aking mga pinsan. Nagagalit nga ako sa mga ito at sinumbatan sila na iiwan na lang namin basta-basta ang aming mga magulang. Nakatanggap naman ako ng malakas na sampal sa aking nakakatanda na pinsan na si Monica. At doon ay para akong natauhan sa lahat ng nagaganap sa aming pamilya. Sasayangin mo na lang ba ang sakripisyo ng ating pamilya upang iligtas tayo? Sige, kung gusto mo nang mamatay dito na walang laban, maiwan ka mag-isa. Pero kami, tatakas kami at muling ibabangon ng ating pamilya at maghihiganti. Umiiyak na saad niya. At doon ko napagtanto na walang saysay kung mamamatay lang kaming lahat ngayong gabi. Ngayon ay kailangan ako ng aking mga pinsan na maging matapang. Pinunasan ko na ang luha sa aking mga mata at pisngi at inutusan ko na sila na sumunod sa akin. Meron kasi akong alam na daan na hindi alam ng mga ito. Ang daan nga ito ay magdadala sa amin sa may kagubatan kung saan maaari kami makapagtago. Hindi naman sila nagdalawang isip pa at agad silang sumunod sa akin. Nagulat nga sila na meron pa palang ganitong daanan sa aming likod bahay. Bago nga kami magpatuloy ay inayos ko muna ang damo upang makasigurado na hindi ito mahahalata ng mga aswang at hindi kami masusundan. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad at patuloy na sumusunod sa akin ang aking mga pinsan. Bala ko nga silang dalhin sa treehouse na madalas kong pagtambayan. Mabuti na nga lang ang nag-iwan ako doon ng mga gamit at pagkain. At ngayon ay sa tingin ko ay magiging ligtas kami doon dahil wala namang nakakaalam na may ginawa ko doon na treehouse. Nang makarating na nga kami doon ay halata sa aking mga pinsan ang pagkamangha. Hindi kasi nila inaasahan na may tinatago ako na ganitong lugar. Madalas kasi ako dito na magtigil dahil dito ko nakukuha ang katahimikan. At kapag pagod na ako sa mga nangyayari sa loob ng aming bahay, ay pinipili ko na manatili dito. Hindi man ito gaano kalaki pero komportable naman at tahimik. Agad na rin kaming umakyat doon upang makapagpahinga na rin dahil sa dami ng nangyari ngayong araw. Alam ko na napagod ang lahat at nagdadalamhati pa sa mga nagaganap. Ang hiling ko lang ay makaligtas kaming lahat ngayong gabi. At bukas na bukas din ay babalik ako sa bahay upang pumuslit at kumuha ng pagkain at aming mga gamit. At saka namin pag-uusapan ang mga sunod namin na gagawin. At dahil nga sa pagod nila sa pag-iyak ay hindi na nila namalayan na nakatulog na pala sila. Samantalang ako ay nananatili pa rin nagising at nagbabantay sa paligid. Ayoko kasi na mapalagay, lalo na at mga aswang ang aming kalaban. At hindi pa rin mawawala sa aking sarili na isipin na kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Napatingin ako sa mga pinsan ko na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Walang kaalam-alam sa aking ginagawa. Sigurado ako na kapag nalaman nila, ay kakamuhian nila akong lahat. Dahil sa akin ay namatay ang mga matatanda sa aming angkan, pati na rin ang aming mga magulang. Wala na akong ibang sisisihin pa kundi ang aking sarili. Hindi ko na nga lang din namalayan na nakatulog na rin pala ako sa aking pwesto. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa aking braso at nakita ko si Monica na gising na rin at seryoso lang ang kanyang muka. Bakas din sa kanyang muka na tila nag-aalala. Napabuntong hininga na lang ito at itinuro sa akin ang aking pisngi. At nang hawakan ko nga ang aking pisngi ay naramdaman ko ang pagbasa nito. Mukhang pati sa pagtulog ay nagagawa ko pa rin na umiyak dahil nakokonsensya nga ako sa mga nangyayari.
Nagulat na lang ako sa sinabi ni Monica. Wala kang kasalanan, Ruben. Alam ko ang mga nangyari at hindi mo to kailangan isisi sa iyong sarili. Ang ating angkan ay matagal ng kalaban ng angkan ng mga Santos at darating din ang araw na ang lahat ay magkakagulo katulad ng nangyari kagabi. Mahinahong saad nito. Hindi naman ako kumibo at naramdaman ko naman ang paggaan ng aking pakiramdam. Sobrang saya ko na malaman na hindi ako sinisisi sa mga nangyayari. Pero matatahimik lang ako kapag napaghiganti na namin ng aming pamilya. At sa pagkakataon na iyon, Mr. Narrator, ay nagbago na ang direksyon ng aking buhay. Handa na akong harapin ang aking kapalaran bilang isang albularyo. Ilang sandali lang ay nakita na namin ang pagsikat ng araw. Nagpaalam na rin ako kay Monica na pansamantala muna akong babalik sa bahay at siya muna ang bahala sa aming mga pinsan. Ayaw pa nga sana niya akong paalisin pero ako na mismo ang nagpumilit. Mauubos na rin kasi ang pagkain na meron ako dito sa aking treehouse at hindi kami mabubuhay sa kakaunting pagkain lamang. At kailangan ko rin kunin ang mga libreta na nasa aking kwarto para mapag-aralan namin ang pagiging isang ganap na albularyo. At upang mapanatag nga siya ay pinadala niya sa akin ang itak. Nagmamadali na ako na lumabas sa sikreto na daan papunta sa aming bahay. Napatakip na lang ako sa aking ilong dahil sa masangsang na amoy sa paligid. Nagkalat na kasi ang mga bangkay at dugo sa buong paligid. Nilakasan ko na lang ang loob ko at nagpatuloy lang sa paglalakad at nakahinga naman ako ng maluwag nang makita na bukas na ang pinto at madali na lang akong makakapasok sa bahay. Nang makapasok nga ako sa loob ay tumambad pa sa akin ang mas maraming bangkay. Naipikit ko na lang ang aking mata at agad na umiwas ng tingin nang makita ang bangkay ng aking mga magulang. Hindi ako pwedeng maging mahina at magpadala sa aking emosyon dahil marami pa ang umaasa sa akin na makakabalik ako ng buhay. Mabuti na lang talaga at wala nang nagbabantay pa sa lugar na ito. Inakala siguro nila na wala nang ibang nakaligtas sa aming pamilya. Bago pa ako mahuli ay binilisan ko na ang aking kilos at agad na nagtungo sa aking kwarto. Agad akong kumuha ng 2 malaking baga at ang ibang aklat nga ay nilagay ko sa baga. Naglagay na rin ako ng ilang piraso ng damit na maaari namin na magamit. At nang matapos na ako sa aking kwarto ay agad na akong nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga pagkain at tubig. At nang mapuno ko nga ang baga ay agad akong umalis. Ngunit bago ako tuluyang makaalis ay napansin ko ang pagbakat ng aking yapak. Kaya agad muna akong tumigil at pinunasan ang suot ko sa aking paa upang masiguro na walang maiiwan na bakas. Nakahinga naman ako ng maluwag. Nang makarating na ako sa kagubatan, siniguro ko rin na maayos ang damo na aming pinagdadaanan upang walang makapansin na dito kami nagtatago. Nang makapagpahinga na ako ay muli ko nang binuhat ang mga malaking baga at naglakad na ako ulit pabalik kung saan ko iniwan ang aking mga pinsan. Napangiti na lang ako nang makita na nasa baba na silang lahat at tila inaabangan ang aking pagbabalik. At sa pagkakataon na yon ay parang may nagawa naman ako na maayos sa aking buhay. Agad nga nila ako sinalubong at tinulungan sa aking mga bitbit na baga. Ang mga babae ko naman na pinsan ay nagmamadali na yumakap sa akin at sinabi na sobra silang nag-aalala. Ngayon ay kami-kami na lang ang mayroon sa isa't isa, kaya hanggat maaari ay kailangan namin na huwag maghiwa-hiwalay upang maprotektahan ng bawat isa. At matapos nga namin na maayos ang aking mga dala ay naghanap naman kami ng ilog upang kami naman ay makaligo. At kung swertihin nga naman, mabilis lang kami nakahanap ng malinis na ilog. Isa-isa na rin kami naligo sa ilog at nilabhan na rin namin ng aming mga ginamit na damit. Habang abala pa ang iba sa pagligo sa ilog, ay abala naman ako sa pagbabasa ng mga aklat na naiwan ng aking angkan. At habang tumatagal nga ang aking pagbabasa, ay mas naiintindihan ko na ang dala na panganib ng mga aswang.
Meron din sa aklat na ito ang mga paraan kung papaano patayin ang mga aswang. Hanggang sa unti-unti ko nang nagustuhan ang mga trabaho ng isang albularyo. At may iba-iba rin pala na uri ng panggagamot ang mga albularyo. Merong gumagamit ng mga halamang gamot, medalyon at kung ano-ano pang mga bagay. At ang aming pamilya nga ay gumagamit ng medalyon at may dasal na Latin ang isinusunod. At nakita ko rin ito sa mismong libro. Bigla naman akong napatingin sa suot ko na kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Naisipan ko naman na baka isa itong medalyon at hindi nga ako nagkamali dahil sa mga sumunod na pahina ay makikita ang guhit na katulad ng aking suot na medalyon. Sobrang nakakagulat nga ang aking mga nabasa dahil magiging epektibo lang daw ito na kapag dinasalan ng alas 3 ng madaling araw at kung malakas ang paniniwala ng may suot nito. Itinigil ko na muna ang aking pagbabasa nang dumating ang aking mga pinsan. Kailangan na rin kasi namin na magplano kung papaano ang dapat na sunod namin na gagawin. Hindi naman pwede na habang buhay na lang kami na mananatili dito sa kagubatan na ito. At naniniwala ako na darating din ang tamang oras para harapin namin ang mga aswang o ang pamilya ng Santos. Kahit nakakaramdam ng takot ay kailangan namin itong gawin dahil ito ang nakatakda na mangyari. Ang pamilya namin ay mga albularyo at ang aming trabaho ay iligtas ang mga sibilyan na walang laban sa mga aswang. Pero ano naman ang magagawa namin at lahat kami ay walang mga karanasan pagdating sa mga ganitong bagay. Wala din kami masyadong karanasan o kaalaman sa pakikipaglaban. Natahimik naman ang lahat ng marinig na kailangan namin na makipaglaban sa mga aswang. Alam ko naman na lahat sila ay natatakot dahil kami nga mga bata pa at hindi pa ganap na albularyo. At kahit ako rin naman ay nakakaramdam ng takot, pero kailangan namin na mabuhay at magpatuloy. At magagawa lang namin yun kung matatapos na ang problema ng aming pamilya sa mga aswang. Kahit kailan ay hindi kami matatahimik hanggang nabubuhay pa ang mga aswang. Hindi lang iyon, nais ko rin na may paghiganti ang aking kamag-anak na nagbuwis ng buhay upang kami ay iligtas. At ng araw na iyon ay wala pa kaming ginawa na kahit na ano. Hinayaan ko muna sila na mag-isip. At halata nga sa kanila ang malalim na pag-iisip dahil nakasalalay din sa amin ang kinabukasan ng aming angkan. Napatingin na lang ako sa natitira namin na supply na pagkain at sigurado ako na hindi na ito aabot pa ng halos 1 linggo. At kapag dumating ang oras na iyon ay kailangan na namin maging handa na harapin ang katotohanan na kami ay miyembro ng pamilya ng mga albularyo. At nang sumapit na ang gabi ay pinili nila na magpahinga. Subalit ako ay nagpatuloy lang sa pagbabasa ng mga aklat. Dahil sabi nga nila, ang kaalaman ay isang sandata. Nang masiguro ko naman na tulog na silang lahat, ay bumaba na ulit ako upang gawin ang ritual doon sa medalyon na aking hawak. Susubukan ko lang naman kasi kung gagana ang lahat ng ito. Kinakabahan pa nga ako at napalingon sa paligid. Sobrang dilim nga ng paligid at alas 3 pa ng madaling araw. Kaya sino ba naman ang hindi matatakot? Naupo na ako sa damuhan at nagsimula na rin akong basahin ang nakasulat sa mga aklat. Naramdaman ko naman ang malakas na hangin pero hindi pa rin ako tumigil sa pag-usala ng mga salita. Ngunit tila ba wala akong nararamdaman na pagbabago sa medalyon na aking suot. Sa huli ay natapos ko pa rin ang pag-usal ng mga Latin na salita at mas lalo pang lumakas ang hangin sa aking paligid. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam na ako ng kaba at nang mapatingin ako sa aking suot na medalyon ay umiilaw ito kaya hindi ko maiwasan na mamangha sa aking nasaksihan. At ilang sandali lang din ay tumigil din ito sa pag-ilaw, ngunit wala naman akong nararamdaman na pagbabago sa aking sarili. Napasimangot na lang ako at bumalik na lang din sa treehouse
upang magpahinga. Naisip ko tuloy na baka may mali akong nagawa o kaya baka may nabigkas ako na hindi tama kaya hindi ito gumana. Wala naman akong nagawa kundi ang magpahinga na lang at wag nang isipin ang tungkol sa medalyon. Kinabukasan naman ay maaga ulit ako na nagising at ewan ko ba kung ano ang pumasok sa aking sarili at bigla na lang akong nagsanay na humawak ng itak. At sa mga oras na iyon, Mr. Narrator, ay naramdaman ko na may kakaiba sa aking sarili. Parang bumilis na ang aking mga galaw kumpara sa dati. Pero hindi ko muna ito pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy lang sa pagsasanay. Hanggang sa lumapit na nga sa akin ng aking mga pinsan at pinapanood ako na magsanay. Ang mga ito nga ay hindi maiwasan na mapabilib sa aking husay. Nanibago rin ako dahil ito lang naman ang unang beses na humawak ako ng itak. Nanlaki naman ang mga mata ko at naisip na baka may kinalaman ang suot kong medalyon. At nagulat na lang ako nang bigla akong madulas, kaya naisip ko na baka wala naman talagang talab ang medalyon. At pagdating naman ng hapon ay muli kami nag-usap na magpipinsan at nagpasya na sabay-sabay na magsanay na lumaban. Hindi ko nga inaasahan na ako ang kanilang pipiliin na manguna sa aming pagsasanay. Wala naman akong pagpipilian kaya agad na rin kami nagsanay at masasabi ko nga na mabilis silang lahat na matuto. Natural na ata talaga sa amin ang husay sa pakikipaglaban dahil sa nananalaytay sa dugo namin, ang dugo ng albularyo. Nang sumapit na ang gabi ay nagpahinga muna kami dahil na rin sa nararamdaman naming gutom. At hindi ko akalain na ang mga pinsan ko pa mismo ang nagsabi na handa na sila na magpatuloy sa pagsasanay. Napapangiti na lang ako dahil wala ni isa sa amin ang naiwan at lahat ay mahuhusay. Ngunit kahit na ganoon ay hindi dapat kami magpakampante at manatiling alerto sa oras ng laban. Base kasi sa mga nabasa kong deskripsyon tungkol sa mga aswang, ay sila ay mabilis na kumilos at may kakaiba ring lakas. At ang mga nilalang na ito ay kilala rin sa pagiging tuso. Kaya dapat ay mas maging maingat kami at matalino sa mga ito. Ngunit kahit na sabay-sabay kami na magsasanay, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Hindi ko maiwasan na baka may masaktan sa amin o kaya ay may mamataya. Hindi ko na kaya pa na mawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para maging ligtas ang aking mga pinsan. Kahit na ako pa mismo ang magbuwis ng sarili kong buhay. At naisipan ko naman na paglabanin ang isa't isa upang maranasan at maramdaman nila na meron silang kalaban, upang sila din ay masanay at mapagana ang kanilang mga isip. At ang ganito ngang paraan ay mas naging epektibo dahil nakikita ko ang kanilang kailangang baguhin at hasain. Samantalang ako naman ay hinarap ko si Monica at masasabi ko na ito ang pinakamahusay sa amin at pinakamabilis na kumilos. Kaya nahirapan ako ng kaunti at hindi inaasahan na masugatan ako nito sa aking balikat. Nagulat kaming lahat sa sunod na nangyari dahil ang sugat sa aking braso ay bigla na lang naghilom. Nanlaki talaga ang aking mata at muli kong sinubukan na sugatan ang aking sarili. Napasigaw na nga lang silang lahat sa aking nagawa at napasinghap kami ng muli na namang itong naghilom. Hindi pa ako tumigil at muli ko pang hiniwa ang aking braso at nagpatuloy lang ito na maghilom. At doon ko nga naikuwento sa kanila ang iniwan sa akin na medalyon ng aking mga magulang. Lahat nga sila ay nagulat dahil wala naman silang maalala na sila ay pinamanahan ng kanilang mga magulang. Natapos na rin ang aming pagsasanay at lahat nga sila ay agad din na nakatulog dahil na rin siguro sa pagod. Ako naman ay nananatili lang nagising at nagbabantay. Habang abala nga ako sa pagbabantay, ay napapatitig na lang ako sa medalyon na aking suot. Naisip ko na baka ito na ang sagot sa aming mga problema. Naisip ko na kung ako lang ang nasusunod o susugod sa mga aswang, ay hindi malalagay sa panganib ang aking mga pinsan. Napatingin na lang ako sa kanilang gawi
habang lahat sila ay nagpapahinga. Napabuntong hininga na lang ako at nag-isip ng malalim. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga na mag-isang harapin ang mga aswang. Pero sa tuwing naiisip ko na maaaring masugatan, masaktan at mamatay ang aking mga pinsan, ay gusto ko na ako na lang ang tumapos ng lahat ng ito. At dumating na nga ako sa desisyon na ako na lang ang humarap sa mga aswang. Pero gagawin ko ito bukas dahil gusto ko muna na makasama pa ang aking mga pinsan. Hindi ko rin naman kasi sigurado kung ano ang maaaring mangyari sa akin kahit na naghihilom ang aking sugat. Maraming mga tanong na tumatakbo sa aking isip. At kung hanggang saan lang ba talaga ang limitasyon ng aking suot na medalyon. At kahit naman gumagaling ang aking sugat, ay nakakaramdam pa rin ako ng sakit sa aking mga sugat na natatamo. Natulog na nga ako at buo na rin ang aking desisyon at wala na rin makakapagpabago pa nito dahil buo na ang loob ko na protektahan ang aking mga pinsan. Sila na lang kasi ang mga taong mahalaga sa aking buhay. Hindi ko hahayaan pa na may mapahamak sa kanila at gagawin ko ang lahat para matalo ang mga aswang. Sa tingin ko rin naman ay hindi na rin sila gaano karami dahil marami din na napatay ang ibang miyembro ng aming angkan. At sa tingin ko ay ito na ang tamang panahon para sila ang aking harapin. Kung kailan sila ay mahina pa. Dahil sa oras na sila ay muling lumakas ay mahihirapan na rin kami kahit magtulong-tulong pa kami. Kinabukasan naman ay ako ang pinakamaagang nagising. Naisipan ko rin na ipaghanda sila ng aming makakain. Nagulat pa nga ang mga ito dahil halos palagi akong nahuhuli na magising. Tuwang-tuwa nga sila na makita na ako ang nauna at hindi ko na rin maiwasan na mapangiti. At kahit ano na ang mangyari sa akin ay masaya na ako na magkaroon kami ng pagkakataon na magiging malapit sa isa't isa. At masaya ako na makilala ko pa ang tunay na mga ugali ng aking mga pinsan. Ngayon ay hindi na ako mahihiya pang sabihin na mula ako sa angkan ng mga albularyo. Sigurado matutuwa ang aking mga magulang kapag nakikita nila na nagsasanay kaming lahat bilang isang albularyo. At sana sa pagsapit ng gabi ay matapos ko na ang matagal na hidwaan ng angkan ng mga albularyo at mga aswang. Sabi nga ng iba ay matira na lang ang matibaya at sisiguraduhin ko na sa huli ang magiging tagumpay ay ang aming angkana. Sa pagdating nga ng tamang oras ay agad na akong nag-ayos ng aking sarili. Mahimbing na rin na natutulog ang aking mga pinsana. At bago nga ako tuluyang umalis ay nag-iwan lang ako ng isang sulat para sa kanilang lahat upang kahit na ano ang mangyari sa akin ay hindi nila ako makakalimutan. At nagbilin din ako na gawin nila ang lahat upang mabuhay. Ilang sandali nga lang ay nakarating na ako sa harap ng bahay ng mga Santos, dala ang itak at ang buntot ng pagi. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at kinuha ko na ang atensyon ng mga aswang. Ilang sandali nga lang ay naglabasan na ang mga ito at sa kalkula ko ay halos 8 pa ang natitira sa kanilang angkan. Napalunok na lang ako ng laway dahil wala nang urungan pa ito at mukhang nagulat din sila na may natira pa pala sa aming angkan. Mabilis lang ang mga pangyayari at nagbago na rin sila ng kanilang mga anyo. At nang akma na akong susugod sa mga ito ay may tumapik naman sa aking braso. At nagulat ako nang makita ko sa aking likuran ang aking mga pinsan dala ang kanilang mga patalima. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Subalit mas nanaig sa akin ang pagkakaroon ng lakas ng loob dahil kasama ko sila na lumaban. At sa sobrang bilis na nga ng mga pangyayari dahil nagbunga ang aming pagsasanay, naging madali lang ang aming pagpatay sa mga aswang at kahit isang galos ay wala kaming natamo. Galit na galit ko ngang itinarak ang hawak kong itak sa puso ng natitirang aswang. Nang lumingon naman ako sa aking mga pinsan, ay natapos na rin nila na patayin ang kanilang mga nakaharap na mga aswang. Napangiti na lang kaming lahat at napayakap sa isa't isa dahil nagtagumpay kami na wakasan
ang angkan ng mga aswang. Nagulat na nga lang ako na malakas nila akong binatukan at sa huli ay napuno na lang ng tawanan ang buo naming gabi. At dito po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwentong aswang.